Hello guys, bale una nating i-unbox. Bumili ako ng SanDisk Extreme Pro na SD card na 512 gigabytes para sa nabili nating Insta360 Ace Pro 2. So, ito na yung unit natin ng Insta360 Ace Pro 2. Sa price, makikita natin dito, it is around 25,990. So, suma total 26,000 pesos. So, very delicate ng box. All good. Walang damage. Malinis, makinis, maayos yung packaging. So, yan yung mga inclusion sa package na to. So, yung binili ko is yung may bundle na dalawang battery. So, meron na siyang backup na battery. Wow. Walang laman yung loob ng upper box. So, ito na yung mga manuals. Yan, quick start guide. The same din pero ibang language. Yung Insta360 Think Bold sticker, may white and yellow. Tapos yung waterproofing, what to know, safety guidelines. Again, basahin nyo na lang kapag bumili kayo. Yan yung warranty card. And also, hindi din. Ito naman yung camera silicone, parang protector din. And yung USB type C, C2C na cable, charging cable. Yan, ito naman yung standard action cold shoe mount na kinakabit yan sa unit natin. Very maganda yung quality niya, promise. Ito naman yung mic cap. Yan yung pantakip kapag iwa-waterproof natin yung unit natin. And Insta360 Ace Pro 2, napakaganda, promise. Pag ginawakan nyo siya, very delicate, very quality talaga yung materialis niya. Hindi siya putyo-putyo. Siyempre, alam naman natin na mahal siya. So, maganda talaga yung quality. Ito naman yung additional battery na 1,800 mega ampere. Ito yung part kung saan nilalagay yung SD card at saka yung charging port. Next will be the place kung saan natin nilalagay yung Ace Pro 2 battery. Yan. Yan, medyo mahigpit siya. Kasi naka-design yung unit na pwede rin siyang i-waterproof. Kaya napakalaga na sobrang higpit ng pagkakasara. Yan, tatanggalin na natin yung mga protector. And dyan, check lang natin. Upper, lower part. Yan, binuksan ko na. Tinignan ko na kung gumagana yung unit. Siyempre, ito na yung time to set up. So, English language. So, bago mo pala ito magamit, to activate, kailangan mo mag-download ng Insta360 app sa any phone na ginagamit nyo. So, medyo malaki siya. Nasa 1.12 gigabytes ata. So, ayan, tinry ko lang na ipasok tong action mount. And very kapit na kapit kasi meron siyang magnetic na siya. Tapos kinagandahan sa kanya, pwede mo siyang easy to release, no?
Yan, medyo hindi pa rin ako makakali. Gusto ko pa rin titigan ng titigan yung mga parte niya. Ganda kasi, ang ganda. Promise. So, yan, tinry ko nang i-open yung, i-flip yung panel. So, kitang-kita mo na dyan. Pwede mo makita yung sarili mo while you are vlogging. At the same time, pwede mo siyang gawin na regular action cam. Yung weight niya, medyo may kabigatan siya. Hindi ko lang ma-estima kung gaano siya kabigat. Pero may, ano talaga siya, may weight. So, yan, na-open na natin yung Insta360. I-connect na natin to activate yung camera natin. Madali lang naman siya kasi parang powered siya ng Bluetooth or Wi-Fi, sorry. Kailangan lang talaga naka-Bluetooth yung yung unit. Yan, follow nyo na lang yan guys kung gusto nyo matuto i-connect yung phone nyo sa camera to activate. So, yan na, connect to app. Allow lang natin. Yan, ready to use na. So, ito na, pwede ko nang itry and magkakaroon ako dito ng video comparison. Yan, medyo tinatry ko lang yung medyo standard lang, 1080p. So yan, hindi ka pwede makapag-shoot or any capturing kung wala kang SD card. Kaya kanina bumili muna ako. Kaya yun yung in-unbox ko kanina na 512GB. So nag-research ako, pinili ko SanDisk. Siya yung usually ginagamit ng mga photographers, no. Yan, konti-konting medyo kinakalikot ko lang, palm gesture. Yan. Hindi ko na tinuro sa inyo kasi medyo bobonizing pa rin ako. Yan. So, ito na. Try na natin yung front. Pinlip ko kasi yung screen para makita ko yung sarili ko. Para for regular vlogging purposes. Ayun, we're good na dito sa part na to sa unboxing. So, very talaga siya, very delicate yung kanyang built. Tapos pagdating niya sa mga yan, sa lens, meron siyang ultra, mega, linear, 360, 45 degrees. So, napakadami niyang features na talagang pwede yung kalit-kalikutin. Depende sa mode ng type ng content na gagawin mo. So, for me, I'm now starting ng pagmumotor. Nagmo-moto vlog. Pag namamasyal, bumibili, kumakain, family events. So, para sa akin, mas okay siya instead of buying a regular SLR cameras. So, gusto ko rin yun. Pero, for now, ito muna para mas madali kong magamit sa ibang mga contents. Yan, katry tayo. So, ayan. Panoorin nyo na lang, guys. What's up, mga kahiyamite? Tayo sa pinagawang tip ko natin vlog. And today ay nag-document tayo ng sample shot nitong ating Insta360 Ace Pro 2. And ito, ang setting natin ngayon is yung 360 degrees. Tapos naka portrait, yung para medyo ma-enhance yung face natin. Tapos titingnan natin kung paano natin to i-generate, and then we will add this to the video natin na ini-edit. So binabaan ko lang 1080p, naka 60 frame per second. So yun, subok-subok lang. Tapos try ko mag-montage. Ito naka pure video to, pang gabi. So kahit gabi medyo maliwanag. So yan, diba? So kung nagba-vlog ka, so very wide yung natin scene ito. So kung naka-vlog ako nito, so sabayan natin ang vlog na. Sabayan natin ang vlog. So patong yan. So sabayan yan, sabayan ng vlog. Ito gamit natin sa iPhone. Ito naman gamit natin sa kabila naman ay ang Ace Pro 2 ng Insta360. So ganda lang sa kanya, wide. So magagamit natin siya for vlogging and syempre vlogging at saka sa mga outdoor activities. Tsaka kasi itong cellphone ko umiinit pagbabaran. So ito, may napapansin ako rito.
Oh, goods naman siya, pero parang nafe-feel ko na may hit, may init din siya, oh. Eh, yun yung kinakatakot ko yung may init, kaya gusto ko ng bago na appropriate for continuous shooting, and then tayong additional battery. So, yun lang. So napaka-angas pare. Napaka-angas po yan. Medyo delicate lang, medyo kinakabakabahan, alam niyo na. So, see you, bye-bye. So, stop na muna natin ito, bye-bye. At syempre nandito ako sa third floor ng bahay namin. Gusto ko talaga agad masubukan yung time-lapse niya. Yung 2 hours na video footage na may 5-minute interval. Raw shot po yan, no filter, no added time modification. Tapos yung battery natin, na-test na din dito. Meron tayong 1,800 mAh. Kapag full charge, umaabot siya ng mga less than 2 hours battery life. Babad na babad habang nagpe-play siya. So, yun nga. Since it's my first time magkaroon ng action cam, gusto sa akin yung quality, pero hindi maximum yung configuration na ginagawa ko. Pero satisfied naman ako para na lang din to conserve yung battery. Sinut ko ata to around 4 AM up to 8 AM ng umaga. So, kitang-kita mo, ang ganda niya. Sobrang smooth, very satisfying. Anyway, gagawa na lang ako ng separate video for my official review regarding pros and cons. Bye-bye!